everyone, it's Ami Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay isang Christmas gifts guide for kids. So alam ko, ang struggle kung paano maghanap ng mga regalo para sa mga bata. And ito ngayon yung i-share ko sa inyo. I hope na makatulong itong video na to kung naghahanap man kayo ng mga ideas, kung ano yung pwede nyong ibigay para sa mga anak nyo, sa mga pamangkin, mga inaanak. So ito yung Christmas gifts guide natin. So just like the same with my kids sa pagpili namin ng mga regalo namin or ng mga toys para sa mga anak namin ay ito yung mga something na educational, something na matututunan nila, something na merong madidevelop na skills sa kanila, at something na very entertaining. So iyan din yung i-share ko sa inyo ngayon. Ganun din, very intentional din kami sa pagbili ng mga regalo naman kahit sa mga inaanak namin, sa pamangkin, or kaya sa mga bata, nakakilala namin. O yan, so mag-start na tayo with this one. So itong mga to, ang ganda nito, ang panregalo. Tapos nagulat lang ako kasi ang ganda ng box niya. So meron akong nabilan na ganito na wala siya sa box, naka-plastic lang siya. Pero nung dumating ito, ayan ang itsura niya. So ang tawag dito ay pop tube. So ito ay nagde-develop ng hand strength and at the same time nagde-develop din yung kanilang fine motor skills. Dahil itong mga to ay, ayan, so sorry naman sa mabibigyan nito. Ganyan ang itsura niya. Tapos, hihilahin yan. Ganyan. Di ba? Ang cute. Very entertaining na siya. At the same time, ay matututo pa yung mga bata. At meron pa silang skills or motor skills na madedevelop. Nakatuwa, no? Very... Ayan. Ganyan yan. So, talagang may entertain yung mga bata. Tapos, madidevelop na yung kanilang fine motor skills. So, ito ay, meron siyang 6 pieces na pop tubes na pwede din silang i-connect sa isa't isa. So, another one is this one. Ayan. So, gustong-gusto to ni Zion. Kaya nung nakita ko, na meron siyang maliit na version. So, mas maliit ito kaysa doon sa binili namin kay Zion. Pero, the same lang din siya ng function. The same lang din siya ng matututunan. So, this one naman ay matututo yung mga bata ng eye and hand coordination. Tapos, madidevelop din yung kanilang fine motor skills. At, of course, ma-enhance din yung kanilang creativity. It's because, ganito siya. Ayan. So, ang nilalaro siya. Tapos, meron ka dyang mga parang buttons. And then, i-create mo yung mga ganitong designs. Ayan. So, meron siyang iba't ibang klaseng designs. Buksan natin siya para makita nyo kung ano yung itsura niya. So, mas maliit nga ito doon sa binili ko kay Zion. Pero okay na to. Great idea na to na pangregalo. So, meron siyang ganyan. Tapos, nandito yung mga buttons. Ayan. So, yung mga buttons nandyan. Tapos, ilalagay mo lang siya dito. And then, ayan. Tapos, ipapatong mo itong papel na to dito. Tapos, ayan. So, susundan na ngayon nung mga bata yung colors ng mga buttons na ilalagay nila dito sa pinaka-tray nila. So, diba, matututo na yung mga bata ng colors din. At the same time, ay yung kanilang hand and eye coordination ay madidevelop ay yung kanilang fine motor skills. And at the same time, ay very entertaining itong toy na to. So, lalagay ko pala yung mga links nito down in the description box. And sobrang ganda nito. For sure, ma-appreciate ito ng pagbibigyan nyo dahil ang ganda ng quality din niya. Another one ay this one. So, ito naman ay Happy Little Chef. So, ito naman ay nagde-develop din ng hand-eye coordination, ng kanilang fine motor skills, and at the same time ay nung parang sequencing. So, kung halimbawa gusto nyo ma-develop sa mga anak nyo or sa mga bata, yung pagsisequence ng mga pangyayari, pwedeng-pwede itong toy na to. So, let's open it. Maliliit lang naman, pero very nice na siya for a small kid. So, meron siyang tray na ganito. Tapos, meron siyang maliliit na mga food na kagaya nito. Another toy na binili ko ay this one. So, ito ay isang busy ball. Ito naman ay para, ibibigay ko to doon sa aking inaanak na magwa 1-year-old. Kasi, yung mga 1-year-old, gusto nila din, yung meron silang mga kinakalikot. So, gustong-gusto nila na
'di ba yung kumakain ng kung ano-ano, yan. So ito ay para ma-develop yung kanilang eye and hand coordination din at yung kanilang fine motor skills. Kasi sa mga 1-year-old, importante na nade-develop na yung kanilang fine motor skills. Tapos yung grip nila, yan. Kaya ito yung binili ko. Dahil iba-ibang mga activities. Imagine nyo, ganito kaliit to, pero iba't ibang activities yung meron dito. At iba't ibang skills din yung pwedeng ma-develop sa kanila. Tapos, pwede pa siyang bitbitin anywhere, di ba? So, pwedeng ilagay ito sa stroller, sa crib, sa diaper bag. So, yan. Pwede yan. Tapos, meron lang siyang mga activities dito na gagawin na yan. Papaikot-ikutin. Tapos, ito, ayan. Di ba? Yan din. Tapos, ito, meron din siyang papaikutin na ganon. Meron siyang pipindutin. Ayan. Nadi-develop yung kanilang fine motor skills dito. Plus, syempre yung imagination ng mga bata na di-develop din. So, importante na very mindful din talaga tayo sa pagbili ng mga toys sa mga bata. Tapos, at the same time, ay kung intentional na rin tayo, ay kailangan age-appropriate din yung bibili natin para sa kanila. Another gift idea ay ito na gustong-gusto ko. Favorite ko to. Nung nakita ko to, sabi ko, bibilin ko to. So, kahit wala pa akong in mind kung sino ang pagbibigyan ko, pero nung nakita ko siya, sabi ko, sige, bibilin ko na siya. Yan. This one ay train classification mode. Tapos, mga kulay-kulay yan. May beads yan. And then, meron siyang mga kulay. I-open natin para makita natin. Ganyan siya. So, it's a train. Tapos, meron ka ditong mga bola-bola. Ayan, meron kang mga bola na ilalagay mo doon sa kanya-kanya nilang lalagyan. So, kung color white ito or color blue, so, kukunin mo lang yan, orange. Tapos, ililipat mo siya doon sa color orange na ayan. So, lalagay mo siya dyan sa kulay orange. Ako yung nag-enjoy, no? So, yan. I don't know lang kung kanino ko siya ibibigay, pero ang cute kasi niya. Sobrang matutuwa yung pagbibigyan nyo nito, tapos may enjoy din nila. And at the same time, very entertaining. Kasi nga, yung mga bata gusto nila may mga kinakalikot, may mga move, ganyan. So, yan, yung ating chain classification maze. Pero I guess, okay na ito para sa mga bata na aaral sila ng mga colors. So, kung halimbawa, nandun na sila sa lesson na colors, perfect itong activity na to or perfect itong toy na to. Tapos, ayun. So, kung kailangan, nare-recognize na rin nila yung colors kasi nga, kailangan nilang dalhin yung mga bola doon sa kung saan color siya nabibilang. So, another gift idea ay this one. Ito naman ay funny flipping chess. So, ito naman ay para siyang, alam niyo yung game na memory game. So, meron siya dyang mga maliliit na mga parang coin. Tapos, ilalagay nyo siya dyan. I-flip nyo lang siya gamit yung daliri. Tapos, yun, kung saan yung parang ka-match niya ay pag nag-match ito, kukunin nyo, tapos lalagay nyo dun sa base nyo. So, ito ay maganda din ito for preschoolers and also for kindergarten kasi nung mga ganito yung toys ng mga anak ko, nag-enjoy talaga kami. Tapos, nag-i-improve din yung kanilang cognitive skills at yung kanilang eye-hand and coordination and at the same time, yung kanilang memory na de-develop din. So, yan. Magandang idea din ito. Now, meron din akong binili na ito ay, din to, very entertaining. So, ito ay, look naka-tin can pa siya. Ayan, ang ganda nito. So, this one din ay parang game din siya na memory game or pabilisan yata ito ang tawag dito. So, meron ka ditong mga faces na kagaya nito. Ayan, so marami siyang faces na iba't ibang klase. Tapos, meron itong mga cubes na ganito. Halimbawa, ito yung nakuha mo na face. Ito yung bubuuin mo na face. So, hanapin mo lang kung nasaan yung ganong mata. Ito yung ating card. Tapos, ito naman yung ating cube. So, mabubuo natin siya. Wait, para makita nyo. Yan, it's a matching game. Tapos, pabilisan to. And then, pag nakuha mo na siya ng mabilis, ay meron ka namang bell dito. So, i-ring mo lang yung bell pagka nakuha mo na siya. So, another gift idea ay ito. Meron akong binili dito. This one ay para sa inaanak ko. Ito naman ay Dream Kitchen. So, itong Dream Kitchen na to ay, it's a pretend place. So, pag inisip nyo, no, ano ba yung matututunan ng mga bata sa kitchen set, sa mga doctor set, ganyan. So, akala lang natin, laro-laruan lang sila. But no,
pag nagpi-pretend play, yung mga bata, ang nade-develop sa kanila ay yung language skills. So, dahil nga nagpi-pretend play sila na sila ay isang chef or kaya sila ay isang doctor. So, di ba, sometimes naririnig natin yung mga anak natin na kinakausap nila yung sarili nila or somewhat meron silang kinakausap. So, ang maganda doon ay nade-develop yung kanilang language skills. So, yan. Ito yung binigay ko sa kanya kasi siya ay parang magda 2 years old na. So, it's a dream kitchen set. So, meron na tong parang, ano na din siya, lagayan. Tapos, merong iba't ibang mga tools, like, utensils, like spoon, fork, tapos, yan. So, ang cute lang din ito. And at the same time, ay matututo din talaga yung mga bata. Okay, another one na binili ko ay this one. Ito naman ay magic box ito, pero jewelry maker din ito. So, just like yung pretend toy natin na kitchen set, ay parang ganun din ito. So, this one is a pretend play. So, jewelry maker naman siya. Ganito yung itsura niyan. Ayan. So, meron siyang ilalagay dito. Ayan. Meron siyang lagayan dyan. Tapos, ang mangyayari ay meron siyang iba't ibang mga, yan, meron siyang nakalagay ng iba't ibang tools na pwede siyang gumawa ng jewelry. Just like itong ating kitchen set na pretend play, pwede din itong jewelry making naman na pretend play. So, meron akong binili dito. This one is a pretend play also. So, akala lang natin, no, yung ibang mga toys, parang wala namang natutulong sa mga bata. But, yung mga toys na kagaya nito ay maraming matutulong sa mga bata. So, pag ang mga pretend play, ang lagi nating isipin, ang nade-develop sa kanila ay language skills and at the same time, imagination. Yung kanilang creativity and imagination ay na-enhance din. So, ito naman ay mask ito ni Captain America. So, may kasama itong shield na ito siya. Hindi ko na lang siya i-open kasi hindi na-open yung kanyang plastic. So, yan. Pwede siyang mag-pretend play na siya si Captain America. Madi-develop yung kanyang language skills. So, yan yung mga Christmas gifts ideas na may share ko sa inyo. And I hope na nakatulong itong video na to kung naghahanap nga kayo ng mga panregalo. But at the same time, ay itong mga gifts na to ay makakapag-develop ng mga language skills, cognitive skills, fine motor skills, tapos may entertain din yung mga bata at the same time. So, matuto na sila, nag-enjoy pa sila sa mga toys na to. So, thanks so much for joining me and please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. I'll see you around. Bye, everyone.